Get your pen and write your story all over again. And this time, learn the lessons, motivate others, and share that inspiration. Dear Max FM with DJ Chini. Dear Max FM, itago niyo na lang ako sa pangalang Benedict. Sa mundong puno ng panghuhusga, takot, at pangamba, may isang bagay na hindi nabibili. Ang confidence mo. O kumpiyansa sa sarili. Pero ano nga ba ang kumpiyansa? Ito ba'y tungkol sa ganda ng katawan, galing magsalita, o ito ba'y tungkol sa dami ng likes sa social media? O baka naman ito ay isang tahimik na lakas na nanggagaling sa loob. Naniniwala akong tunay na confidence hindi pinapanganak, kundi hinuhubog dahil sa bawat pagkakamali, sa bawat pagkatalo, natututo tayong bumangon. At sa pagbangon, diyan nagsisimulang mabuo ang tiwala sa sarili. Ang pinakamalaking kaaway ng confidence ay takot. Takot na mapahiya, takot magkamali. At minsan, takot marinig ang salitang hindi ka sapat. Ngunit ang pinakamalaking away at takot ay yung sarili nating multo. Multo dahil sa kawalan ng kumpiyansa sa sarili. Last year, may nabili akong hair wig for men online. Papunta na kasi sa Vegeta tong front hair ko. Kaya bumili ako ng hair patch wig para sa bandang noo ko. Aminado ako na wala ang confidence ko sa sarili. Simula nang unti-unti nang nag-letter V or letter M ang frontal hair ko. Pero nung nagamit ko na yung nabili kong hair patch wig, sobrang confident na ang feeling ko. Parang bumata ako ng 10 years. Confident na akong mag-selfie, mag-video. May kamahalan yon pero worth it naman. Ngunit makalipas ang mga araw, napansin kong may nag-iba sa akin. Palagi nang mainitin ang ulo ko na walang dahilan. At halos gabi-gabi akong binabangungot. Lumipas pa ang mga buwan, malaki na ang pagbabago ko. At napansin niyo ng mga taong nakapaligid sa akin. Hindi na rin ako nagsisimba. Samantalang dati active ako sa church. Kaya nga kinuha akong president sa mga youth sa church namin. Maging sa ugali ko, pasama na ng pasama. Marami na rin akong inaaway at nakaaway sa social media. Until isang araw, kinausap ako ng pastor namin na napansin niyang parang may nakakabit na negative energy sa nabili kong wig. Kasi simula nung sinuot ko yun, nagbago daw ako. Nung una, hindi ako naniniwala. Pero nung sinubukan kong di suutin ito ng isang linggo, napansin kong parang bumalik sa dating ugali ko. Matagal din, saka ko napagdesisyonang sunugin na lamang ang hair patch wig ko. Na-convinced ako at naniwalang may nakakabit na negative energy nga ang wig na yon. Isang taon na ang nakalipas, naging okay naman ako. Bumalik na sa dati at aktibo ulit sa simbahan. Pinili ko na lang magsuot ng sombrero araw-araw kesa bumili ulit ng hair patch wig. At ang karanasan kong yon ang nagbago sa pagtingin ko sa tunay na diwa ng kumpiyansa sa sarili. Chin, dito ko na lang po tatapusin ang aking kwento. Maraming salamat. Ang inyong kamaks, Benedict. Sa bawat pagluha mo, may nakatagong kwento.
Sa bawat ngiti mo, may gustong sabihin ang puso mo. At sa likod ng iyong halakak at maging sa pagkabiko mo, may mensaheng nakabalot sa iyong pagkatao. At ang tanging nais mo lamang ay mapakinggan ang mga ito ng buong mundo. Dear Mugs FM with DJ Chini. Life has got all those twists and turns. Stand up for what you believe in. What lies behind you and what lies in front of you pales in comparison to what lies inside of you. Dear Mugs FM with DJ Chini. Sabi nga nila, ang pagsusulat kapag masyado mong diniinan hanggang sa susunod na pahina ay nagmamarka. Katulad ng pagmamahal, kapag masyado mong ibinigay ang lahat, yung sakit na gawa ng nakaraan, dala pa rin hanggang kasalukuyan. Dear Mugs FM, you own your story and you are the author of your own book of life. Don't let others write your script, but let others hear your story and make them inspired. Kaya sumulat na, maging bahagi ng aming programa, Dear Mugs FM with DJ Chini, tuwing Lunes hanggang Biyernes, 1:00 hanggang 3:00 ng hapon sa Mugs News FM, Sock Sargent. Love, life, and lessons from the past, only at Dear Mugs FM with DJ Chini.